Good day mga ka-idol! Update tayo sa laro ngayong Double Header Wednesday. Sa first game, maglalaban nga ang Tropang Giga kontra sa Magnolia Pambansang Manok Timplado. Samantala sa second game ay ang SMB at ang Rain or Shine Elasto Painters. Ito yung inaabangan talaga na matchup sa ating quarterfinals dahil kinakailangan ng bawat kupunan na makapanalo para makapasok sa semifinals, lalong-lalo na ang SMB. Isa ito sa pabor nila ngayon dahil meron silang twice to beat advantage na kung saan dalawang beses silang tatalunin ng Rain or Shine Elasto Painters. Samantala ang Rain or Shine, kung matalo agad sila ng SMB, agad-agad ay eliminated na agad ang Rain or Shine Elasto Painters. Kaya naman ang bawat kupunan ay naghahanda para sa nasabing matchup ngayong Wednesday, na kung saan ayon nga sa ating insider, ang SMB para mas lalo pang lumalim ang kanilang big man ay meron silang a-activate na players, lalong-lalo na bumalik na si Junmar Fajardo. Pero hindi pa 100% si Junmar Fajardo. Pero hindi mo dapat iismulin si Junmar Fajardo dahil kayang-kaya pa rin nito magpakitang gilas kahit hindi ito 100%. At syempre sasandalan ng SMB ang kanilang import na si Benny Boatwright. Alam nyo ba, noong unang naglaban ang Rain or Shine Elasto Painters at ng SMB sa Commissioner's Cup ay natalo ng SMB ang Rain or Shine Elasto Painters sa score na 115-110 at naging best player of the game doon ay si Marcio Lassiter. Pero sa tagpong ito ay ibang usapan na dahil ang import ng Rain or Shine Elasto Painters noong nag-unang laglaban nga ang Rain or Shine at ang SMB ay unang game pa lang yon ni Tradewell at umiscore lang ng 4 points. Pero ngayon, napakataas na ng kumpiyansa ni Demetrius Tradewell para ibangga sa SMB. At ang SMB naman, malaki rin ang tsansa na masasandalan nila ang kanilang import pagdating sa outside shooting. Kaya naman inaabangan talaga ng Rain or Shine Elasto Painters or ang Rain or Shine Elasto Painters kung sino ang mga posibleng ilagay kay Benny Boatwright at kay Junmar Fajardo para dumepensa. Dahil mahihirapan talaga ang Rain or Shine sa dalawang nasabing player na si Benny Boatwright at Junmar Fajardo sa pagdepensa. Pero wag nyo rin iismulin ang Rain or Shine Elasto Painters dahil meron din naman silang mga batang players na posibleng sandalan. At take note ha, malaki ang tsansa na ang kanilang number 3 pick sa paparting o sa nakaraang PBA draft na si Luis Villegas ay pwede na nilang i-activate na kung saan pwedeng pangtapat kay Benny Boatwright. Kaya naman isa ito sa mga positive side din ng Rain or Shine Elasto Painters. At same time, malaki ang tsansa na mabibigyan minuto ng Rain or Shine at ni Coach Yeng Yao ang kanilang superstar na si James Yap, na kung saan sa huling laban nila ng Converge Fiber Xers ay maganda ang ipinapakita. At ito na rin ang chance ni James Yap na magpakitang gilas at makakuha ng huli niyang kampyonato sa PBA bago pa man ito magretiro. Pero hindi rin papayag ang SMB dahil i-activate na rin ng SMB ang kanilang big man na si Vic Manuel. Opo, matapos ang ilang buwang hindi paglalaro ni Vic Manuel sa SMB ay agad-agad i-activate ito ni Coach George Gallen para makatulong sa big man rotation ng SMB, na kung saan pwedeng suportahan si Junmar Fajardo at Moala Tautua. Kaya aabangan natin ang second game ngayong Wednesday kontra sa SMB at Rain or Shine Elasto Painters. Sino ang lalamang, sino ang bihado, sino ang llamado at sino ang mananalo? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan.
Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Ronald Bersubidad, Anthony Lucky Alon, Kagawad Kat si Kinudo Kusin ng Hagonoy, Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, John David Gulapa, Yornel Belches. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta.